Magandang araw po sa lahat at naririto na naman po tayo upang pag-usapan ang isa sa mga flagship products ng NanoCell. Kapag tayo po ay kumakain ng mga starches gaya ng kanin, patatas, kamote, tinapay, mga noodles o yung sugar sa mga soft drinks, candies and ice cream, these are broken down o pinaghihiwa-hiwalay o ginigiling sa dalawang pamamaraan ng ating katawan. Number 1, yung pong mechanical na pamamaraan at yun yung pagnguya sa mga pagkain na ating nakakain. Number 2, yung namang chemical na pamamaraan sa pamamagitan ng ating digestive enzymes. Pinaghihiwa-hiwalay at ginigiling sa dalawang pamamaraan na ito ang mga pagkain na ating nakakain. From starches to carbohydrates hanggang sila ay maging mga single units ng glucose, fructose o hindi naman kaya ay mga galactose. At kapag nahalo ang mga ito sa ating daluyan ng dugo, sila po ang mga tinatawag na blood sugar or blood glucose. Ang mga blood sugar or blood glucose po na ito ay dapat makapasok sa ating mga cells upang sila ay magamit bilang kanilang energy for their functionality upang mapanatiling buhay, malulusog at malalakas ang ating mga cells. Subalit ang mga blood sugar or blood glucose po ay walang permiso na makapasok sa ating mga cells kung wala ang presensya ni insulin. Number 1, ang mga insulin po ay kinakailangan ng ating katawan sapagkat ito ang nagsisilbing chaperone at susi upang mabuksan ang mga pintuan ng ating mga cells para po sila ay makapasok sa ating mga cells, masipsip o maabsorb ng ating mga muscle cells, fat cells, at liver cells. Number 2, kapag ang mga blood sugar or blood glucose na ito ay nasa loob na ng ating mga cells, sila ay i-convert bilang mga biochemical energy na kung saan sila rin po ay mai-store or mai-imbak sa ating adenosine triphosphate o yung tinatawag na ATP. Ang ATP po ay parang powerhouse storage dahil ito ang magiging source at storage ng ating energy na gagamitin na kung saan ang tawag po dito sa biology ay energy metabolism dahil naproseso, nabuo at na-generate na ang mga energy na na-store na din sa ating ATP. And then number 3, yung paggamit naman ng ating mga cells sa mga energy na kung saan ang tawag po doon ay cellular respiration. Our cells require a constant supply of energy to generate and maintain their biological order upang mapanatiling buhay at malalakas ang ating mga cells. And then number 4, ang pagpapalabas ng energy ni ATP sa ating mitochondrial, yung powerhouse ng ating mga cells, ay gumagawa ng mga kritikal na tungkulin sa pagre-regulate, pag-produce at pagre-release or pagpapalabas ng insulin sa ating pancreatic beta cell. Para lamang po itong cycle na umiikot o gumagalaw sa ating katawan. Subalit, kung ang inyo pong mitochondrial na siyang unang gagalaw sa cycle na ito ay dysfunctional o hindi tama ang kanyang function, ito ay magiging isang pangunahing kaganapan in the progression of your pancreatic beta cell dysfunctional dahil walang lalabas na insulin kasi dysfunctional yung magbibigay ng signal para mag-regulate ng insulin and therefore dysfunctional din yung maglalabas noong insulin. But the problem here, without the help and presence of insulin, ang mga blood sugar or blood glucose mula sa ating mga nakain o nanggaling sa mga ating nakain ay mananatili sa daluyan ng ating mga dugo. Hindi sila makakapasok sa ating mga cells kung kaya mayroong mga taong nakakaranas ng mga ganitong sintomas gaya ng mababa ang energy, madaling mapagod or fatigue, or yung mga nakakaranas ng uncontrolled weight gain at paglaki or pagtaba kahit mag-diet at mag-exercise na ang mga yon. Ganon din po yung mga kababaihan na nagkakaroon ng polycystic ovary syndrome or PCOS. At ganoon din yung mga nakakaranas ng mga poor
glucose control or diabetes. Sa ganoong sitwasyon, kung patuloy ka pa din po nakakain ng mga matatamis at mga carbohydrates, your body will stop responding properly doon sa kakaunti or baka wala ng insulin. Then eventually, your overworked pancreas, dahil trabaho niya ang patuloy na magtrabaho, will break down and your blood sugar will continue to rise and setting you up for type 2 diabetes and heart diseases eventually. Ang lahat po na ito ay nauugnay sa kawalan ng kakayahan ng ating katawan to efficiently regulate energy and metabolism. Cycle po yan eh. Kung dysfunctional again, yung magbibigay ng signal para mag-regulate ng insulin, dysfunctional din yung maglalabas ng ating insulin. Now, let's discover po the revolutionary product, a natural Ozempic product that may provide support for those who love carbohydrates but face different challenges like high blood sugar, yung mga diabetes mellitus, glucose intolerance, doon sa mga may PCOS, uncontrolled weight gain, and frailty due to lack or low energy level. At ito po ang ating NanoCell berberine. Berberine is a natural compound found in plants like Coptis chinensis and it has been used in traditional herbal medicine for centuries. At ngayon po, ito ay kinikilala sa modern application nito sa metabolic at energy production. Ang mga epekto po ng berberine ay batay sa pagre-regulate ng iba't ibang metabolic aspect at pathophysiological procedure kung saan ito po ay nagre-regulate sa functionality ng ating mitochondrial na siyang gumagawa ng mga critical na tungkulin sa pagre-regulate, pag-produce, pag-release, or pagpapalabas ng insulin sa ating pancreatic beta cells. In such as, or tulad din po ng pag-regulate sa ating blood sugar and energy metabolism, making it an essential ingredient for anyone struggling with high blood sugar or diabetes. At again po yung mga may PCOS, fatigue, or weight management issues. At yan po ang ating NanoCell berberine, the natural Ozempic product.